pinagbabayad namin ang Office of the Vice President kung ano na yung pagkaya ng disaster operations at ay gagawin namin lahat para sa disaster response. Dalawa po yung nandyan sa loob ng center namin. Unang-una is yung mga kalusugan traps namin. Nagdadala sila ng hot meals sa mga responders. Pangalawa, meron kami relief, no? Relief, food and non-food. Yung relief na pwedeng maibigay ng Office of the Vice President. Kailangan natin laging handa tayo sa mga ganito dahil alam natin taon-taon pabalik-balik yung bagyo. Hindi naman titigil ang pagdating ng bagyo sa aming bansa. Ang dala ng bagyo lagi ay unang-una pagbaha at mga landslides. So yung mga tao na alam nila na flood-prone area sila o danger zone area sila sa landslide, ay dapat maganda sila pagdating ng bagyo or tag-ulan. At ano yung isa sa? Yung patuloy na pagtitipon ng mga supporters ni Tatay. Okay. Sa aming mga kababayan sa buong mundo at sa Pilipinas na patuloy ang pananawagan na iuwi at ipalaya na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagpapasalamat kami. Alam ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na meron tayong mga ginagawang rallies, pagtitipon at pananawagan. At nasabi nga niya sa akin kahapon na sana ay bigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na personal ang kanyang pagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong magpapakita ng suporta at pagmamahal sa kanya. At naiintindihan niya na yung kagustuhan ninyo na siya ay mapalaya ay dahil gusto nyo yung nakita ninyong pagbabago sa bayan nung siya ay Pangulo ng ating bansa. At kaming mga pamilya, lalong-lalo na ako, dahil ngayon ay umiikot ako sa Filipino communities abroad na nag-iimbita para makapagsalita ako at mapaintindi ko sa kanila kung ano nangyayari sa ICC natin Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpapasalamat din ako dahil ang Filipino communities natin, sila yung gumagastos ng mga events at ng mga program natin at ang laking tulong at nagpapasalamat kami dahil napapaabot ko sa buong mundo yung ipinaglalaban natin na isang Pilipino na nakakulong sa The Hague, Netherlands dahil kinuha siya ng gobyerno ng Pilipinas. Sa pilitang kinuha at hinatid dito. Ay ma'am, sorry. Totoo bang nilabas si PRD kahapon sa ICC facility? Hindi, alam ko yung sagot pero hindi ako makakomment kasi hindi ko alam kung allowed siya sa... Thank you, Vicky. Hindi ko alam kung allowed siya sa aking level. Yes ma'am, thank you. Ang pinakamaayos siguro ay tanungin natin yung lawyer ni ni dating Pangulong Duterte, si Attorney Nicolas Hoffman. Thank you ma'am. Okay. Usual po, kamusta po si Tatay on your last visit on this trip? Opo, okay naman siya. Okay naman si... Nakakita talaga. Naniinit na po doon? Labang yapon. Okay. So yes, okay lang. Si former President Duterte, sabi niya, tinanong ko siya kanina, no, kung ano yung mensahe niya para sa mga kababayan natin na nag-aantay sa labas, nag-aantay ng balita, patungkol sa kanya at nandito dahil nagpapakita sila ng suporta para sa kanya. Sabi niya, okay lang ako, huwag kayong mag-alala. Yun ang kanyang rason. Well, how do you feel po, this being your last trip on this visit, and when do you think you can be back? Well, may schedule na ako. Hindi ko pa lang siya ma-announce na may pinag-usapan na kami schedule sa mga susunod na mga weeks. Hindi ko pa lang siya ma-announce dahil wala pa akong ticket. So, nothing definitive until meron ng great ticket. Pero meron ng draft schedule para sa pag-isita. Wala ba ho siyang bili naman sa inyo? Sa akin, wala naman siyang yun na, yung bili niya is yung kanyang yung wag na daw siya bisitahin, wag na daw siya balikan dahil nakakaabala daw. At
sagot ko naman sa kanya, sabi ko, hindi pwede yon dahil ang daming nag-aantay doon sa labas na gustong bumisita sa'yo. Ay hindi sila makapasok, kaya kami yung pupapasok para mapaabot namin sa iyo kung ano sinasabi nila at mapaabot mo naman sa amin kung ano yung gusto mong sabihin para sa kanila. So yun. Sa politika po, wala kayo napag-usapan. Wala kaming napag-usapan sa politics eh. Napag-usapan namin yung hopelessness, sabi mo, yung hopelessness and frustration pa sa government. Yun ang napag-usapan namin doon. Pero sa politika, wala kami napag-usapan din sa politika. Questions? Ma'am, salamat po sa update kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa mga tanong namin ngayon, ma'am, pabor po ba kayo sa panukala ni Senator Robin Padilla na baba ang minimum age of criminal liability mga batang edad 10 to 17 na masasangkot sa karumal-dumal krimen tulad ng murder, rape at drug-related cases? Hindi na muna ako mag-comment dahil hindi pa naman siya pinag-uusapan doon sa Senado. Kapag meron na silang mga committee hearings, we will make sure na the voice of the Office of the Vice President will participate in the public hearings of the proposed bill of Senator Robin Padilla. Thank you, ma'am. Ma'am, sangayon po ba kayo sa paraan ng anunsyo ng DILG Secretary Padilla na suspension of work and classes na may halong biro? Marami po kasi yung mga netizen ang nagsasabing dapat seryoso at may malasakit ang ganitong mensahe, lalo na kaligtasan po ng publiko ang makataya. Ano? Sinasabi niya mga abangers, ganito, in the manner that it was actually put out for the public to actually read from. Sinasabi niya mga abangers, ito pong update, mga abangers, ganito ganyan. So, Hindi ko sa wala kasi ako ang hindi ko alam, hindi ko nakita, hindi ko nabasa, so mahirap mag-comment. Pero na-verify na ba na hindi siya parody account or fake news? yung official talaga na Facebook page ng DILG, ma'am, sinasabi niya, for example, there's a class suspension sa different cities. In the manner na sinusulat niya, mga abangers, class suspension po. Official DILG. account. And na-verify na ninyo. May blue check. Sige, so official DILG account, na-verify ninyo, and nagbibiro. Yes, in the manner na pag... Hindi naman naka. Well, we don't know that. Kasi consistent yung Kaya nga sabi ng mga netizen, dapat po seryoso ang manitas sa ganitong mga mensahe, lalo na kaligtasan ng publiko ang makataya. Well, una-una, gusto ko lang malaman kung official DILG account. At pangalawa, hindi siya lahat. Okay, and hindi din siya fake news. Confirm yan lahat, ha? Tulad lang din yan noong sa Office of the Vice President. Merong Vice President at merong Office of the Vice President. Iba yung institusyon, iba yung tao. Okay? Kaya kami merong spokesperson for the Office of the Vice President. Kasi yung institusyon, meron silang mga ginagawa na trabaho, may projects, may servisyo, at merong boses yung Office of the Vice President. So, kapag nandun ka, makikita mo, very professional yan sila. Pero pagdating naman sa Vice President, ako, yung tao, iba din yung boses ko. So, kung galing yan sa DILG official account, kasi nasabi ninyo, confirmed naman na DILG official account, they have to be professional. Hindi kasi nasabing hindi pwede maging professional ang pero the person can express, has the freedom of expression. An institution does not have the freedom of expression. Kasi ma'am, yung mga kababayan natin, they are a little bit surprised yung manner ng ng approach na pag-disseminate ng information. Kasi parang ginagawang joke or in a joking way. So, thank you for your comment. Thank you, ma'am. Last na lang po. Ma'am, ano po ang... Question lang po. Hindi, sorry. Hindi namin napag-usapan yung balita ngayon na hindi ko na napaabot sa kanya yan.
Thank you, ma'am. Ma'am, ano po ang reaction niyo sa inilabas ng safety alert ng Ministry of Education ng China kaugnay sa pag-aaral ng kanilang mga estudyante sa Pilipinas, kung saan pinanggit ang umano'y tumataas na banta sa seguridad at insidente ng harassment sa mga Chinese national? Well, dapat lang mag-issue sila no, dahil may obligasyon yung state to protect its citizens wherever they may be found, sa labas man ng China o sa loob ng China. So, kung merong mga ganun na pangyayari na natidelikado yung buhay nila or merong harassment, merong threats na nangyayari, ay dapat bigyan nila ng sapat na warning yung kanilang mga citizens para sila naman ay makapag-anda or meron silang magagawa para sa protection ng sarili. VP, do you have a comment? Kasi sinabi ng Senate mismo, ni Senator Gatchalian, I think, he said that the Senate will convene as a high impeachment court on the 4th of August to hear out the impeachment complaint against you. Do you have a comment with respect to this? Kasi this is exactly 1 week after the SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman na ako mag-comment about sa impeachment kasi merong spokesperson for the impeachment topics. Ito yung si United Popa. Find time to reach out to him to ask him questions about the impeachment. Then he would gladly answer the question about it. Thank you. VP, do you have any expectation na sana i-bring up with President Trump the Presidente Matatuyo ang issue ng ICC and about the former president? Wala akong expectation. Wala akong expectation na i-bring up niya doon anything favorable to former President. Likely ba i-bring up niya doon, pero ang kanyang sasabihin ay things that are unfavorable. But he will really defend what they did to the former president. I meant on the part of President Trump. President Trump to President Marcos. Mayroon ba sila? Wala pa po sa special. Wala pa po according to the official schedule. Wala pa po according to the official schedule for the day. Wala. Yes, Any questions, guys? Madam, congratulations sa disaster response na napakaganda pa. Mga comments on netizen paano niyo po ba nag-uusap yung Vice President pagdating dito samantalang matagal na po kayo nandito? Paano nauutosan yung mga tao dito? Paano niyo po sila na Sila na command? Okay. Well, unang-una kasi, ang Disaster Operations Center, nung tayo ay pumasok sa Office of the Vice President, institutionalized na kami. Kasi nakita namin, isa ito sa mga pinakamaraming requests na dinadala ng mga taong bayan sa Office of the Vice President. Yung tulong kapag merong kalamidad. Yan ang isa sa top 3 na hinihingi. Ang una is medical and burial assistance. Ang pangalawa is disaster relief. Yan yung pangalawa na hinihingi taong bayan. So, ginawa namin, in-institutionalize namin. Ibig sabihin, kumuha kami ng isang center at isang team ng mga tao na yun lang yung gagawin nila. Itong mga tao na ito ay araw-araw nag-monitor kung saan merong emergency, saan merong disaster sa buong Pilipinas. Pagkatapos itong mga tao na ito, pag nakita nila sa mga reports na merong kailangan bigyan ng tulong or merong nag-request ng relief kahit saan man, binabato nila sa satellite offices natin. Nakaposisyon lahat doon ang tulong sa satellite offices, and then yung satellite offices, meron silang assign din ng mga tao for disaster response. Tapos sila na yung pupunta kung saan man kailangan pupunta yung tulong at opisina. So meron silang standard operating procedures na ginawa namin para susundan nila yon. Kapag wala doon sa nakalista ng mga kailangan nilang gawin, kapag wala doon na sila nagtatanong.
sa USEC namin, or tapos yung USEC namin magtatanong din sa amin kung ano ba ang gagawin. Tulad ng example, noong isang araw, or nakapon ba yun, kung saan lumabas yung mga bus na tutulong sa mga na-stranded sa mga ruta nila. Yun kasi ang allowed lang sa buses namin is may oras lang na allowed na limita sila. And ito yung peak hours kasi augmentation lang yung tulong na binibigay natin, no? Nag-augment tayo sa peak hours ng mga taong nagbabiyahe. Eh kahapon, sobrang dami nung mga humihingi ng tulong ng mga stranded. Nagpaalam sila sa akin kung pwede ilabas yung mga bus. And sabi ko sa kanila, oo, pwede ilabas yung mga bus dahil emergency na yan. At hindi na natin kailangan magpaalam pa na lalabas yung bus natin, labas din sa peak hours na allowed mag-fly yung buses. So, ganun yung in-institutionalize namin, tapos merong standard operation procedures. Kung wala doon, nagtatanong sila at nagbibigay ng command or sagot. Comment lang po man sa mga pamukan na mamutito daw po yung mas nararamdaman nila sa mga kanyang disaster. Yung pong emphasize na sinasabi nilang sa mga person, hindi ako nila nararamdaman. Unang-unang kailangan siguro natin tanongin, no, kung totoo ba talaga na yung mga EDCA sites ay gagamitin for disaster preparedness and disaster response. O sinabi lang yun para lang may masabi patungkol sa EDCA sites. Just to piggyback real quick, kasi sinabi ni DND Secretary Gibon Chodoro that we should ask the US to use these EDCA sites para po ma-facilitate yung relief operations. What's your reaction to this particular statement? EDCA kasi, it means Enhanced Defense Cooperation Agreement. Nandun yan siya sa, doon tayo sa word na defense. You know? Ano ba ang ibig sabihin ng defense? No? Diba mutual defense? Like defense sa Pilipinas at defense sa kung sino man yung ally natin. Diba? Kasi mutual. Diba? So, kung magkaroon ng agreement, iba pang agreement sa ilalim, sa loob ng EDCA agreement about disaster preparedness and disaster response, pwede yun. Kasi defense is not just yung defense na kapag merong invasion or merong war, pwede din Well, since nakita po na parang epektibo yung disaster response ng OVP, will you ask for a higher budget for this year? For disaster preparedness? Kasi sabi ko sa mga kasamahan namin sa Office of the Vice President, kung ano yung ibinigay sa atin last year, dagdagan nyo lang ng sa inflation o pagmahal ng procurement at goods and services, yun lang ang idagdag ninyo. So, hindi na kami humingi ng tulad ng dati kung saan optimal yung operations ng Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Kasi alam naman namin na hindi siya ibibigay. So parang ayaw ko na pupunta yung mga officials ng Office of the Vice President, punta sila sa House of Representatives, tapos sasabihin sa kanila na hindi namin yan ibibigay sa'yo. Ayaw ko napapahiya yung mga kasama ko, ayaw ko napapahiya yung institution.